3 taon na ang nakalipas, simula nang magtrabaho si Shiranae sa aklatan ng Ogent family. Lumapit ang isang tagapagsilbi kay Shiranae na may hawak na isang aklat. Nagtanong ito kay Shiranae kung ito daw bang aklat na hawak niya ay naihiwalay na niya. Oo, maaari mo na itong dalhin, sagot ni Shiranae dito. Si Shiranae ay unti-unti nang nasasanay sa paghihiwalay ng mga aklat. Nalaman din niya ang ilang mga impormasyon sa tulong ng iba pang tagapagsilbi. Hihiramin ko sana ang aklat na ito, sabi nito kay Shiranae. Ang ikalawang young master ba uli ang humihiram ng aklat na iyan, tama ba? Tanong ni Shiranae sa tagapagsilbi. Pero, hindi pa niya naiibalik ang mga aklat na hiniram niya nung nakaraan. Magiging problema, kapag nawala ang mga aklat na iyon, dagdag pa ni Shiranae. Naisip ko din iyan, tinanong ko na sa kanya ang tungkol sa mga aklat. Pero ang sabi niya, ay siya na daw mismo ang magbabalik ng mga aklat dito, sabi naman ng tagapagsilbi kay Shiranae. Sa totoo lang, ang mga maharlika ay hindi nababahala kung ang mga aklat ay nawawala o hindi. Tayo lamang mga tagapagsilbi ang nag-aalala, dagdag pa nito. Ang pinaka nakakagulat na katotohanan sa lahat, ay ang mga maharlika ay walang pakialam, kung ang mga aklat ay mawala. Naisip ni Shiranae, malamang na wala talagang mahahalagang aklat sa aklatang ito. Ngunit hindi maaaring ipaalam sa sinuman, na nasabi ko ang isang bagay na tulad nito. Pero hindi ibig sabihin nito ay malayo na ako sa panganib. Aalis na ako, pagbutihin mo ang trabaho mo, pagpapaalam ng tagapagsilbi kay Shiranae. Ang kapabayaan ng mga maharlika ay posible lamang dahil sa katapatan ng mga ordinaryong tao. Inilalagay ng mga ordinaryong tao ang kanilang buhay sa mga bagay na hindi man lamang maalala ng mga maharlika. Gagawin nila ang lahat para masiguro na walang mangyayaring pagkakamali. Kaya mas mabuting manahimik na lamang, ang nasambit ni Shiranae. Biglang bumukas ang pinto, at biglang may pumasok na isang lalaki at sumisigaw. Sumpain, sumpain ang matandang lalaki na iyon. Nagulat si Shiranae, at nasambit niya. Anong nangyayari? Sabi naman ng lalaking pumasok, bawal na bang humingi ng pahinga sa araw na ito? Ang lalaking ito ay may kulay asul na buhok. Ito pala ay ang pinakabatang anak ng Ogent headmaster, siya ay si Ryan Ogent. Ryan, ang lakas ng loob mong tumakbo, kapag nahuli kita. Mapapatakbo ka pa ng mas malayo kesa dito, sigaw ng lalaking humahabol kay Ryan. Tumakbo si Ryan palapit kay Shiranae, paglapit niya kay Shiranae sinabi niya dito na huwag daw nitong sasabihin na nandito siya. Nagtago si Ryan sa ilalim ng istente, alam kong nagtatago ka dito, sigaw ng lalaking humahabol kay Ryan. Ikaw, nagpunta ba rito yung lalaking maliit at may kulay asul na buhok, tanong nito kay Shiranae. Sabi ni Shiranae sa isip niya, kung maliit daw si Ryan, ay ano pa daw kaya siya sa paningin ng lalaking kaharap niya. Sa tingin ko po, ay siya ang pinakabatang anak ng headmaster, sabi ni Shiranae sa lalaki. Mawalang galang na po, pwede ko po bang malaman kung sino ka? Ako ang swordmaster, ako ang guro, nabubugbog sa maliit at bastos na iyon. Mas makakabuti na itigil mo na ang panggugulo sa akin. At sabihin mo sa akin kung nasaan siya, kung ayaw mong ikaw ang unang mabugbog. Sige. Siya ay nagtatago sa ilalim ng istante, itinuro ni Shiranae si Ryan sa lalaki. Hoy! Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Sabi ni Ryan kay Shiranae. Guro, mali ang iyong pagkakaintindi, sabi ni Ryan sa kanyang guro. Anong mali? Sabi ng guro kay Ryan, hinawakan nito sa paa si Ryan at hinila ito palabas. Sumunod ka sa aking bastos ka, galit na sabi ng guro kay Ryan. Magbabayad ka. Sabi naman ni Ryan kay Shiranae, mas mataas ang posisyon ng guro kesa sa family head, kaya siya ang sinunod ko, sabi ni Shiranae. Makalipas ang isang buwan, ang pagbabasa ng isang aklat ay umabot ng 20 araw. Gayunpaman, pagkatapos na lubos maunawaan ang unang aklat, nakapagbasa si Shiranae ng kabuoang 82 aklat sa loob ng 4 na buwan.
Ito ay tulad ng inaasahan ko, mahirap lang ang simula. Halos lahat ng mga aklat ay walang pinagkaiba, ngayon na nakapagbasa na ako ng halos 200 aklat, ang natitirang 650 aklat ay madali nang basahin para sa akin, ang nasambit ni Shiranae sa kanyang isip. Habang binabasa ni Shiranae ang mga aklat ng kasaysayan, nagsimula siyang magduda. Ang pag-aaral daw ba kaya ng kasaysayan ngayon ang kinakailangan? Habang pinag-aaralan daw niya ang mga proseso ng Salamanca noon, siya ay naging sigurado na ang kanyang mga ginawang desisyon ay tama. Kung ang mga iskolar ay nag-aaral ng teorya, ang mga Salamangkero naman ang nagdadala ng mga teorya sa katotohanan. Sa makatuwid, ang isang iskolar at ang isang Salamangkero ay pareho lamang. Gayunpaman, hindi lahat ng iskolar ay Salamangkero, dahil hindi sila makakapasok sa sensitibong estado ng pag-iisip na tinatawag na spirit zone. Sa makatuwid, kapag nasa spirit zone si Shiranae, at gagamit siya ng napakaraming impormasyon, maaari siyang maging isang tunay na Salamangkero. Biglang bumukas ang pinto, at nagsisisigaw si Ryan na pumasok, "Hoy, anak ng walang hiya. Tiniis ko ang impyerno para lang mahintay ang araw na ito." Inisip ni Shiranae na porsigidong-porsigido si Ryan na mapuntahan siya. "Pumunta ka ba dito para lang doon?" tanong ni Shiranae kay Ryan. Sumagot naman si Ryan, "Hindi ba halata, hindi mo alam ang mga pagsubok na pinagdaanan ko, umakyat baba ako sa mga bangin ng hindi mabilang na beses. Sa tuwing mauubos ang lakas ng aking mga kamay, at akala ko ay mamamatay na ako, tiniis ko lahat para ako ay makapaghiganti." Sinabi ni Shiranae sa kanyang isip na, mas masahol pa pala ito kesa sa kanyang iniisip, at ang galit nito ay umabot na sa sukdulan. "Hindi ka ba magsasalita, sa tingin mo ba ay ginagawa ko ito dahil nahirapan ako?" tanong ni Ryan kay Shiranae. "Humingi ako sa iyo ng pabor at pinagkatiwalaan kita, pero isinumbong mo pa din ako. Pag nakakakita ako ng duwag na katulad mo, pakiramdam ko ay magkakasakit ako," sabi pa ni Ryan kay Shiranae. "Nagsabi lang naman ako ng totoo," sagot ni Shiranae kay Ryan. "Huwag mong subukan na sabihin na ikaw ang nasa tama. Dapat sinabi mo noon na hindi mo pakikinggan ang hiling ko sa iyo," galit na sabi ni Ryan kay Shiranae. At sa isip ni Shiranae, nasabi niya na ang mga matataas na tao ay mahilig mga tuwiran sa tuwing hihingi ng pabor. "Anong dapat kong gawin?" tanong ni Shiranae kay Ryan. At sa isip naman ni Ryan, sa tingin pa lang niya ay maaari na niyang ipahiwatig na si Shiranae ay isang tagapagsilbi lamang ng kanyang pamilya, pero bakit kalmado pa din ang kilos ni Shiranae at hindi ito natatakot sa kanya? "Tingnan natin. Minamaliit mo ba ako?" tanong ni Ryan kay Shiranae. "Sumunod ka sa akin, at ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako," dagdag pa nito. Dinala ni Ryan si Shiranae sa lugar kung saan siya ay nag-eensayo. Naisip ni Shiranae na may balak yata si Ryan na bugbugin siya hanggang sa mawala ang galit nito. Tatanggapin na lang daw niya ang mga suntok na ibabato sa kanya ni Ryan, mas mabuti na iyon kesa naman sa siya ay mamatay. At naisip din niya na hindi niya kayang itapon ang pagkakataon, na itinaya ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay para sa kanya. Kumuha si Ryan ng mga espadang kahoy, nagulat si Shiranae dahil inihagis sa kanya ni Ryan ang isang espada sa kanya. "Maglaban tayo, hindi ako duwag na katulad mo," paghahamon ni Ryan kay Shiranae. "Ako ay magiging isa sa mga pinakamagaling na swordsman sa buong mundo balang araw. Magbabayad ka sa pagpapahamak mo sa akin," sabi ni Ryan kay Shiranae. "Ano bang sinasabi mo? Paano ako naging duwag? Dahil isa kang tagapaglingkod ng Ogent family, hindi ba dapat ay protektahan mo ang alinman sa mga miyembro ng pamilyang ito? Isinumbong mo ako sa aking guro dahil lamang natatakot kang mabugbog nito. May isang taong nangangailangan ng tulong mo, pero hindi mo ito tinulungan." Napansin ni Shiranae na nagbago ang kulay ng mga mata ni Ryan. "Kahit pagaano ako binabalewala ng pamilya ko, hindi ako papayag na kotsain lamang ng isang katulad mo. Simulan na natin,"
Papayagan kitang lumapit sa akin ng 3 beses bago ako magsimula, sabi ni Ryan. Naisip ni Shirley na matibay ang espadang kahoy, kapag daw siya ay nabalian ng buto, kailangan na daw niya umuwi ng kanilang bahay. Ano daw kaya ang dapat niyang gawin? Naisip din niya na ang kanyang tanging dapat gawin ay labanan ito, dahil meron naman siyang 3 pagkakataon. Sa unang pagkakataon ay sumugod na si Shirley gamit ang hawak niyang espada. Pero mabilis itong nasalag ni Ryan gamit din ang espadang hawak nito. Naisip ni Shirley na napakalakas ni Ryan, sumugod muli si Shirley sa pangalawang pagkakataon, at nasalag muli ito ni Ryan. Pagkatapos masalag ni Ryan ang espada ni Shirley, nagtanong ito kay Shirley, kung nakahawak na daw ba ito ng espada noon. Naisip ni Shirley na isang pagkakataon na lamang ang meron siya. At sa pagkakataon na ito naisip niyang gamitin ang Spirit Zone, dahil wala na siyang ibang pagpipilian pa. Anong klaseng tindig yan? Tanong ni Ryan kay Shirley. At nagsimula na ulit sumugod si Shirley sa pangatlong pagkakataon. Pero matagumpay na nasalag pa din ito ni Ryan. Ako naman, sabi ni Ryan kay Shirley. Pero ang espadang hawak nila ay unti-unting nawasak. Napatahimik si Ryan habang tinitingnan ang nawasak na espada. Nagulat si Shirley dahil gumana ang ginawa niya. Sa unang pagsugod naramdaman lamang ni Ryan ang kahoy na espada sa kanyang kamay. Sa pangalawang pagsugod ni Shirley, kinalkulan niya ang oras ng kanyang pagsugod sa kanyang kalaban. Sa pangatlo at huling pagsugod, nagawa ni Shirley na atakihin at sirain ang kahoy na espada. Nang mga oras na iyon, nakaramdam si Shirley ng saya, dahil nagamit niya ang kanyang ginawang pagsasanay noon ng higit 3 taon sa laban nila ni Ryan. Pagkatapos ay nagtanong si Ryan kay Shirley kung saan daw ba ito natuto ng pamamaraan ng paggamit ng espada. Sinabi ni Shirley na hindi pamamaraan ng paggamit ng espada ang ginawa niya, kundi isang thunder strike ang ginawa niya. Nagtaka si Ryan sa sinabi ni Shirley, ang aking ama ay nagtatrabaho sa bundok, at sumasama ako sa aking ama magputol ng mga kahoy sa bundok. Pero ang aking pangangatawan ay masyadong mahina para magputol ng mga kahoy. Ito ang pamamaraan na aking natutunan para makatulong sa kakulangan ng aking pangangatawan. At ang pamamaraan na ito ay tinatawag na thunder strike. Nang marinig ang paliwanag ni Shirley, naisip ni Ryan na natuto lamang si Shirley para magawa iyon ng dahil lamang sa pagpuputol ng mga kahoy. Naisip din niya na siya ay nagsanay ng paggamit ng espada sa loob ng 15 taon. At ayon pa sa kanya, ang thunder strike ay hindi isang kasanayang matututunan lamang sa pagpuputol ng mga kahoy. Binalikan ni Ryan ang kanyang nakaraan, ng mga oras na iyon, ang kanyang nakakatandang kapatid na si Rai Ogent, ay natalo siya sa isang labanan gamit ang espada. Pinuri ng guro si Rai dahil, ito ay 12 taong gulang pa lamang pero alam na nito ang pamamaraan ng paggamit ng espada ng Ogent family. At sinabi pa ng kanilang guro na wala na daw itong dapat pang ituro kay Rai dahil lubos na ang kasanayan nito sa paggamit ng espada. Pinuri ng kanyang ama si Rai dahil dito, at sinabi pa nito na kailangan daw nilang magdiwang sa pamamagitan ng isang piging. Umiyak si Ryan dahil natalo siya ng kanyang kapatid, at naisip niya, na bakit hindi niya mahigitan ang kanyang kapatid. Sa mga oras na iyon, nakikita ni Ryan ang pagkakapareho ng kanyang kapatid at ni Shirley. Sumigaw si Ryan at sinabing hindi niya matatanggap ang nangyari. Young Master, nasaktan ba kita? Tanong ni Shirley kay Ryan. Tumahimik ka, pagsasaway ni Ryan kay Shirley, kumuha si Ryan ng isang tunay na espada. At inihagis niya ito kay Shirley at nagulat naman si Shirley dahil dito. Dahil ang espada natin ay parehas ng nasira, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban. Kapag natuto kang humawak at gumamit ng espada, tutratuhin na kita ng maayos. Isang buwan mula ngayon, maglalaban muli tayo dito, gamit ang tunay na espada. Habang hawak ni Shirley ang espada, medyo natatakot siya, dahil nararamdaman niya na kapag ginamit niya ang totoong espada, ay hindi na siya makakaligtas. Young Master,
Pwede mo bang pag-isipan ito? Hindi pa ako natutong humawak ng espada sa tanang buhay ko. Pagmamakaawa ni Shiranae kay Ryan. Kaya nga binibigyan pa kita ng oras para mag-ensayo. Kung ikaw ay may sapat na talino upang matutunan ang paggamit ng espada habang nagpuputol ng mga kahoy, kakayanin mo ito kahit papaano. Huwag mong isipin na tumakas, sabi ni Ryan kay Shiranae. Malalampasan kita kahit papaano, sagot naman ni Shiranae kay Ryan. Kinabukasan, iniisip ni Shiranae ang nangyari nitong nakaraang araw, at medyo naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon. Ang Ogent family ay may katangian ng itim at asul na buhok na naipasa sa mga henerasyon. Ang head of the family na si Bishop Ogent na may itim na buhok, ay merong 3 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kanyang panganay na anak na lalaki na may itim na buhok ay isang level 6 swordsman. Ang panganay na anak na babae naman ay may kulay asul na buhok. Nagpapakita din ito ng isang kahanga-hangang talento. Ngunit mas pinili nitong sundan ang landas ng musika kesa sa espada. Aktibo siya bilang isang pianista ng kanyang pamilya. Ang pangalawang anak na lalaki naman na may itim na buhok ay si Rai Ogent, at ito ay isang henyo. Ngunit hindi katulad ng kanyang mga kapatid na lalaki, si Ryan ay hindi nagpapakita ng anumang mahusay na talento. At ayon sa isang tagapagsilbi ng Ogent family, kumuha ang mga ito ng isang kahanga-hangang guro para kay Ryan. Ngunit si Ryan ay itinuturing pa din na walang talento, at ito ay alam ng lahat. Nang mga oras na iyon, iniisip ni Shiranae na napakawalang kwenta ang kanyang ginawa. Dapat ay hinayaan ko na lamang siyang suntukin ako. Nasaktan ko ang isang taong laging ikinukumpara sa kanyang mga kapatid, sabi ni Shiranae. Hindi napigilan ni Shiranae na tumulo ang kanyang mga luha. At inakala niya na ang lahat ng mga maharlika ay namumukod tangi. At naisip niya na kung hindi dahil sa mga aklat, ay walang dahilan para siya ay mamatay. At kung siya man ay mamamatay, ang kanyang mga magulang ay. Wala akong oras para mag-isip ng ganito, pagpuputol niya sa kanyang mga iniisip. Ang kanyang dapat isipin ay siya ay magiging isang salamangkero. Dahil siya ay nakatira sa bundok, may tiwala siya sa kanyang sarili. Kapag natutunan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, magagawa niyang makaligtas. Kailangan niya gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kabilang banda, si Ryan ay nagsasanay, ng mga oras na iyon, nagsasanay siya sa pamamagitan ng pagtakbo. Sinabi ng kanyang guro na umabot na sa 100 laps ang kanyang natakbo. At nagawa na nitong malampasan ang kanyang huling record sa pagtakbo. Anong nangyari? Hindi ako makapaniwalang masigasig ka sa iyong pagsasanay ngayon, sabi ng guro kay Ryan. Ano bang klaseng pagsasanay itong ginagawa ko? Tanong ni Ryan sa kanyang guro. Gulat na gulat naman ang kanyang guro sa kanyang mga sinabi. Nakatayo pa din ako, gamit ang sarili kong mga paa. Wala na bang mas malupit pa dito? Tanong muli ni Ryan sa kanyang guro. Parang may kakaibang nangyayari, sabi ng guro kay Ryan. Hindi naman sa ganon, sagot muli ni Ryan sa kanyang guro. Naisip ng guro na, si Ray na naman daw ba kaya ang dahilan? Natuto na naman daw ba kaya si Ray ng bagong pamamaraan? Pero nailabas na ni Ray ang lahat ng kanyang skema. Sige, pero kapag ikaw ay namatay, hindi ko ito pananagutan, sabi ng guro kay Ryan. Siyempre naman, sabi naman ni Ryan sa kanyang guro. Ang skema ay isang mental na estruktura at isang eskematikong katawan ng isang tao. Kung ang isang salamangkero ay may spirit zone, ang isang swordsman naman ay may skema. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang larawan ng kanilang sariling katawan. Ngunit nagagawa ng skema na maipakita ito sa sukdulan. At ayon sa mga taong nagtataglay nito, ang skema ay sinasabing ganap nilang nauunawaan ang kanilang sariling katawan. At nagagamit nila ang bawat loob na parte ng kanilang katawan. Ito ay naaayon sa aklat na binasa ni Shiranae, at naisip ni Shiranae na ang skema ay ang eksaktong kabaliktaran ng spirit zone. At pwede daw ba kaya niya itong subukan? Una, ay sinubukan niyang maramdaman ang kanyang sarili.
At naapakadali lamang nito para sa kanya, sa spirit zone, kailangan niyang mabura ang kanyang sarili. Ngunit sa skema, kailangan niya makapasok sa kailalimang punto ng kanyang katawan. Naisip ni Shirane, na kapag nagawa niya ito, siya ay magiging mahusay sa paggamit nito. Ngunit ang kanyang pagsisikap na makamit ang skema, na kabaliktaran ng spirit zone ay hindi epektibo. Ang babae kaya na nagngangalang Amy na nakilala ko noon 3 taon na ang nakakalipas ay gumagamit ng skema. Ang nasambit ni Shirane. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya iyon sa kanyang murang edad. Kahanga-hanga, dagdag pa ni Shirane, naisip ni Shirane na mas mabuti kung may mga bago siyang matututunan sa paggamit ng espada gamit ang kanyang spirit zone. Naisip din niyang gawin ang paggalaw sa 8 direksyon. At ang una niyang ginawa ay ang paggalaw paibaba, sa kabilang banda. Si Ryan ay nag-e-ensayo gamit ang kanyang espada. Nang mga oras na iyon, binalaan ng kanyang guro si Ryan na kung magpapatuloy daw ito sa kanyang ginagawa ay maaaring masira ang kanyang mga kalamnan. Pero hindi ito nakinig sa kanyang guro at sinabing hindi pa naman nasisira ang kanyang mga kalamnan. At sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, sinabi ni Ryan na bakit daw hindi pa kaya sumusuko ang kanyang mga braso. Nag-aalala ang kanyang guro sa kanya, biglang huminto at sumigaw si Ryan. Bakit hindi ako makagamit ng skema? Nang susubukan pa sana muli ni Ryan na igalaw ang kanyang espada, pinigilan ito ng kanyang guro. Tama na Ryan, sapat na ito para ngayong araw, sabi ng guro kay Ryan. Sumang-ayon naman si Ryan sa kanyang guro, at ibinagsak ang hawak niyang espada sa lupa. Agad silang huminto sa pag-insayo at nagpahinga. Ano ang iniisip mo? Tanong ng guro kay Ryan. Masakit ang aking mga braso na parang impyerno, sagot ni Ryan sa kanyang guro. Alam mo ba Ryan, hindi ko kailanman naisulat sa aking talaan na mayroon kang talento. Wala pa ba, kaya nga nagsasanay ako ng ganito kahirap, sabi ni Ryan sa kanyang guro. Sa tingin ko ay kahanga-hanga ang ginawa mo. Naisip mo na ba ang ginawa mong kahanga-hanga noon? Tanong ng guro kay Ryan. Hindi ko alam. Ang alam ko lamang ay ang mga nagawa kong hindi mabuti, sagot ni Ryan dito. Kaya hindi ka isang henyo, sabi pa ng guro, tumigil ka. Alam ko naman iyon, sabi muli ni Ryan. Alam ng mga henyo ang kanilang galing, at kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya naman ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga henyo ay ginagawa nila ng may 100% para sila ay maging matagumpay. Ang pagsusumikap ba ay ginagawa para makuha ang mga bagay na hindi nagagawa. Ang apoy ay darating upang hamunin sa isang bagay na hindi ito magaling. At ang paraan upang hamunin ang isang bagay na hindi sila magaling ay tinatawag na kaaway ng mga henyo, paliwanag ng guro kay Ryan. Tumungo si Ryan at sinabing, ang tinatawag na kaaway ng henyo ang pinakamagandang papuri na kanyang natanggap, tama. Kung ito ay isang talento na hindi ko nakuha sa simula, kailangan ko lamang magsanay hanggang kamatayan para makamit ito, may pagsusumikap na sabi ni Ryan sa kanyang sarili, at sisiguraduhin kong mananalo ako, dagdag pa nito.